Yon, nandito na naman ngayon si MB Survivor Vlog 2 upang magbigay ng tips kung paano makapunta rito ang mga taga Middle East sa Hong Kong at makapag-apply bilang driver. So, intro muna tayo. Okay, nagbabalik sa MB Survivor. Ayan, ito na nga po ang tips kung paano kayo makakapunta or makakapag-apply dito sa Hong Kong mula Middle East. So, ganito lang yan. Based on my experience. Kasi po ako ay galing ng Saudi Arabia at ako ay nagtrabaho dyan ng 6 na taon sa isang supermarket. Actually, kilalang kilala yan. Dati tinatawag yan na Al Asisia Panda or sa ngayon is Hyper Panda. So, ako po ay isang meat butcher. Meat supermarket butcher yan dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. So, taong 1995 till 2001. Yun, 2001 nga ba? Nakalimutan ko na. So, yun. So, sa mga nagtatanong sa akin, actually dun sa una kong channel, marami doong mga nagtatanong na mula Middle East kung paano mag-apply bilang driver dito sa Hong Kong. So, ganito lang po yan. Unang-una, number 1 po. Kung kayo po ay uuwi galing ng Saudi papuntang Pilipinas, syempre, so, ang gagawin nyo lang po ay magre-request kayo sa inyong, kung kayo po ay company, kung magre-request po kayo ng airlines na dapat yung sakyan is Cathay Pacific. So, after that, sasabihin nyo doon sa inyong mga bisor na dadaanan nyo ang inyong kamag-anak, yung nanay, tatay, asawa, kabet, etc. Kamag-anak. So, ganon. Para bigyan kayo ng 3 days tatak dyan pa lang sa Saudi, meron na kayong tatak na 3 days para magpunta rito, makadaan dito sa Hong Kong. Siyempre, ang ticket nyo is from Saudi to Hong Kong to Manila. Siyempre, ganun yun. So, after that, pag nabigyan na kayo nun, pag nabigyan na kayo ng ticket, konti lang naman babayaran nyo. Ang binayaran ko noon is nasa 50 reals lang naman yung time na yon. So yun, pag ngayon may ticket na po kayo at palipad na po kayo dito pabalik na kayo ng Pilipinas or Hong Kong, kasi ang Cathay Pacific ay mag-i-stop over ng Hong Kong. So kayo po ay may ticket or may visa na Hong Kong na pwede kayong lumabas. So after that, paglapag dito sa Hong Kong ng inyong airlines, kayo po ay lalabas dito sa Hong Kong. At syempre, paglabas po, pagtatak po sa immigration, kayo po ay bibigyan ng 14 days visa. Automatic yan. So, after that, pag nakalabas na kayo, yun, nandito na kayo sa Hong Kong. Ang gagawin nyo naman, kung kayo po ay may kamag-anak talaga rito, or kapatid, or asawa, or pinsan, pwede kayong makituloy sa kanila. Kung wala naman, mayroon naman ditong mga pwedeng tirahan. So, yun. At ngayon po, ay nandito na kayo sa Hong Kong. Pwede na po kayong mag-apply dito sa mga agency. So, pupunta lang kayo ng agency, nag-submit ng inyong resume, at ibubook kayo ng interview. So, ganun yun. Pag nagustuhan kayo ng magiging amo nyo, yun, swerte nyo. At syempre, ang unang sabak nyo po rito sa Hong Kong is domestic helper po. So, habang wala pa po kayong lisensya, kasi kailangan nyo pang mag-aral
ng license, para makakuha ng license, kailangan nyo pang mag-aral ng driving. Meron po yung written at actual exam. So yun, pag napaipasan nyo na yan, pwede na kayong magpalit ng status nyo as a driver dito sa Hong Kong. So ngayon, kung may mga kamag-anak naman talaga kayo dito at naghahanap sila ng makakasama, pwede kayong i-recommend ng inyong kamag-anak para direct hire. Wala na kayong babayaran, at least bayaran man kayo konti lang. So kung kasi mag-e-agency kayo, ang alam kong bayad data is nasa 7,000 Hong Kong dollars po yun. So ganon. So pag nandito na nga kayo sa Hong Kong, ganon na nga, nakapag-apply na kayo, let's say nakakita na kayo ng amo. Ang process naman nun, syempre mag-aaral naman kayo ng driving lesson dito sa Hong Kong, which may 3 parts ABC. Yun, ABC. So kailangan nyo lang ng S-parking, actual driving, mga ganon. So yun lang, pag naipasan nyo yun, pwede na kayo mag-drive dito sa Hong Kong. Babae o lalaki, pwede po mag-drive sa Hong Kong. Pwede pong apply as a driver. So yung mga nasa Pilipinas naman, ang mga ginagawa dati ng mga nasa Pilipinas noon, ang ginagawa po nila nung nung wala pang pandemic po ay nagtutur sila dito sa Hong Kong at magte-take ng driving lesson. After that, pag nakapasa sila at nakahanap ng amo, ayun, pwede na sila dito as a driver. So yung galing naman po talaga ng Middle East, ganun lang po ang gagawin. Magpaalam po kayo sa inyong company na ako po ay dadaan ng Hong Kong for 3 days at Cathay Pacific po ang airlines na dapat nyong kunin. So yun, at ano pa ba? At pag kayo ay nakarating na rito, ayun, pwede na po kayo mag-apply. At pag nakahanap ng amo, ay ayos. Dito na rin po kayo magtatrabaho sa Hong Kong bilang isang OFW driver. Ayan. So pag tagal-tagal, syempre makakakuha na kayo ng magandang sahod at hindi naman lugi. Ayan, ang paghihirap nyo kung kayo po ay makahanap ng employer, at lalong mabait na employer dito sa Hong Kong. So yun lang po guys, at hindi ko na pahabain. Ito po ulit si MB Survivor Vlog. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe and like and share na rin po. So hanggang dito na lang po. MBS2 nagpapaalam na po. God bless and keep safe. Bye.